Good morning, kids! Sunday school na naman, tayo mag-aaral ng salita ng Lord. Pero bago yon, umawit muna tayo ng papuri sa Kanya. Awitin natin yung Lord, I love you. Lord, I love you. For all the things you are, Lord, I love you. For all the things you do, Lord, I love you. Help me love you more with all my heart, with all my soul, with all my mind. Lord, I love you. For all the things you are, Lord, I love you. For all the things you do, Lord, I love you. Help me love you more with all my heart, with all my soul, with all my mind. With all my heart, with all my soul, with all my mind. With all my heart, with all my soul, with all my mind. Thank you, Lord. Bless you, Lord. Hallelujah. We worship you, Lord. Thank you po. Tayo po ay manalangin. Lord, purihin ka. Nagpupurit nagpapasalamat kami sa iyo ngayon dahil linggo po ulit. Mag-aaral kami ng iyong mga salita. Dalangin ko, Lord, sa sino man nakakapanood nito ay tulungan mo, abutin mo. At kung ano man, Panginoon, yung nagawa na kasalanan, na ikaw lang din po ay nakakakita sa aming puso, sa aming isip sa oras na to. Dalangin ko, Lord, na iyo pong patawarin. Lord, linisin niyo po yung puso at isip namin ng banal at makapangyarihan dugo ng aming Panginoong Yesus. At tulungan niyo po kami na maintindihan yung itinuturo niyo po sa amin sa bawat linggo na kami po ay nag-aaral ng iyong mga salita. Maraming salamat po sa gagawin mo. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, kids, so good morning ulit. Para sa araw na to, ang ating lesson ay matatagpuan sa Numbers chapter 2 o kung sa Tagalog ay bilang at yan ay nasa chapter 2. So, kung meron kayong mga Bible, ay makibukas kayo kay Ate Ana. Ayan. Okay. So, dito, sa bilang or Numbers chapter 2, ay makikita natin kung paano isinaayos ng Diyos ang bawat hukbo ng Israel. Ganito kasi yan, kids, mula nung umalis sila dun sa Egypt, di ba naalala nyo yun? Nung pinalaya ng ating Panginoon o ni Yahweh ang mga Israelita sa pagkakaalipin doon sa Egypt, doon sa Pharaoh, umalis sila, di ba, sa lugar na yon, naglakbay sila. At ang pupuntahan nila ay ang Promised Land o ang lupang pinangako ng Panginoon kung saan doon sila pagpapalain, doon sila maninirahan. Sa nakalipas na mga pagkakataon, sa mga tinutuluyan nila kung saan man sila tumitigil, di ba? Nagkatayo lang sila ng mga tent. At syempre, may mga kanya-kanyang hukbuyan or mga lipi kung sino yung mga magkakamag-anak. Parang tayo ngayon, di ba, may mga magkakamag-anak. Kung paano lang sila, kung paano lang yung gusto nila na arrangement o kaya kung saan man nila gusto, sino yung magkakasama, ganun yung ginagawa nila. Pero ngayon, dahil hinahanda na sila ng Diyos sa kanilang mga kailangan gawin, tulad ng mga pakikipagdigma, kasi bago nila mapuntahan yung Promised Land, meron silang mga kailangan ng mga talunin ng mga tao o mga bayan o mga grupo ng mga tao. Kailangan na silang isaayos ng Panginoon. Hindi na kung paano lang yung gusto nila. Parang halimbawa, di ba tayo pag nasa school, ginugroup ng teacher o group 1, group 2, group 3 o kaya o row 1, row 2, row 3, hindi pwede yung kahit saan mo lang gusto. Ngayon, basahin natin yung Numbers chapter 1 or bilang chapter 2 pala para maintindihan natin or malaman natin paano kaya yung ginawang arrangement ng Lord sa kanila. Kaya basahin natin. Sinabi ni Yahweh kina Moises at Aaron, ang mga Israelita ay magtatayo ng kanilang tolda sa paligid ng toldang tipanan sa labas ng hanay ng mga Levita
at bawat angkan ay sama-sama sa ilalim ng kanilang watawat. O nakita niyo yun, may kanya-kanya silang watawat. Tsaka sabi na sa palibot sila ng toldang tipanan. Ang toldang tipanan, dito yung lugar kung saan nakikipag-usap si Moses sa Panginoon. So doon daw sa palibot nun, doon nila itatayo yung kanya-kanya nilang mga tolda. Sa gawing silangan, magkakampo ang pangkat ng mga lipi ni Juda, Isakar at Sebulun. Ayan, ito roon nasa silangan. Sina Juda, Isakar at Sebulun. Ang kabuuan ng pangkat na ito ay 186,400. Ang dami nila, no? Sila ang mauuna sa bawat paglakad. So, ibig sabihin, kids, ayan, no, inaayos ng Lord, pati sa mga paglakad. Parang sa school nga, diba? O, pila-pila, una muna ang row 1. O, diba? Parang ganun. Dito naman, ang nasa una raw ng bawat paglakad nila, halimbawa, alis sila or may pupuntahan sila or meron silang lulusubin, ang mauuna ay sina Juda, ay ang pangkat ni na Juda, Isakar at Sebulun. Sa gawing timog naman, magkakampo ang pangkat ng mga lipi ni na Ruben, Simeon at Gad. Okay. Ang kabuuan ng pangkat na ito ay 151,450. Ang pangkat na ito ang susunod sa pangkat na pangungunahan ng lipi ni Juda. So yung 'di ba unang tatlo sina Juda, Isakar, Sebulun, ang sumunod naman na lipi sa kanila Ruben, Simeon, Gad, o 'di ba? Okay, next na. Maging sa paglilipat ng toldang tipanan, ang pangkat ng mga Levita ay mananatili sa gitna ng ibang mga pangkat. Ang pagpapatuloy ng paglalakbay, mananatili ang bawat pangkat sa dating ayos sa ilalim ng kani-kanilang watawat. So, ba't kaya may watawat? Siguro para sa pagkakakilanlan kasi nakita nyo ang dami nila. Para syempre malaman, ito yung pangkat na yon, meron silang mga watawat. Sa gawing kanluran naman, magkakampo ang pangkat ng mga lipi ni na Ephraim, Manases at Benjamin. Ang kabuuan ng pangkat na ito ay 108,100. Sila ang pangatlo sa hanay. Sa gawing hilaga naman, magkakampo ang pangkat ng mga lipi ni Dan, Asher at Naphtali. Ang pangkat na ito ay umabot sa 157,600. Sila ang kahuli-hulihan sa hanay ng mga kawal. Iyon ang bilang ng mga Israelita ayon sa kanilang lipi. Lahat-lahat ay umabot ng 603,550. Hindi kabilang dito ang mga Levita tulad ng pinagbibili ni Yahweh kay Moises, na huwag isasama sa census ang mga ito. Ang lahat ay ginawa ng mga Israelita ayon sa utos ni Yahweh. Nagtayo sila ng tolda sa ilalim ng kani-kanilang watawat at pangkat-pangkat na nagpatuloy sa paglalakbay. Kids, simple lang yung lesson naman natin ngayon. At hindi naman masyado na mahirap intindihin. So, ang gusto lang din dito natin na makita or matutunan, ang Diyos pala natin ay Diyos talaga na organisado or talagang siya ay nasa kaayusan. Hindi siya yung Diyos na magulo. Kapag may kailangan gawin, kailangan nasa ayos. Kaya tayo, pag nasa school, wag tayong maiinis. Kapag tayo ay ginugrupo, kasi merong kailangan gawin at yun ay isang paraan para maging organisado or maayos yung ating gagawin. So, ang dapat lang gawin katulad ng mga Israelita, sila ay sumunod. So, tayo ay matutong sumunod sa mga kaayusan na katulad niyan. Hindi yung kung ano lang yung gusto natin, yun lang yung masusunod. Kung halimbawa nasa school, pagka wala pang klase, pwede siguro pupunta ka dun sa mga kaibigan mo o lalapit ka, tatabi ka sa kanila, makikipag-usap ka. Pero syempre, pag simula ng school, dapat doon ka pupunta kung saan ka dapat. So sana kids, meron tayong natutunan dito kahit na doon sa paghahanda ng Panginoon doon sa mga Israelita para sa kanilang pakikipaglaban. Hindi man tayo makikipaglaban, pero maliwanag na sinasabi doon sa atin na matuto tayong sumunod kung paano yung tamang saayos na tinuturo or sinasabi sa atin. God bless sa atin, kids.